pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Magandang umaga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon Diyos. At nandito po tayo ngayon sa ating daily prayer covenant. At tayo po'y pinagpala ng Diyos sa panibagong araw ng ating buhay. At ngayong araw ng Wednesday, patuloy na ang Panginoon ay kumikilos. At sa mga taong nakakapakinig sa ating live ngayon ay totoong pinagpala tayo ng Diyos. Dahil isa po kayo sa ginising ng ating mahal na Panginoon para masilayan ang panibagong pagpapala, pagkain ng buhay, at panalangin na kung saan siyang maghari sa atin, ang Diyos ang makita sa ating buhay. Kaya nga po mga kapatid, sa ating mga online viewers, andito po tayo ngayon sa ating prayer covenant at napakaganda po ng sinabi sa ating text sa araw na ito na matatagpuan sa Awit 51, 1-5. At ito po ang nasasabi: Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinilala, di ko nalilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkakasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluwal. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa panibagong araw ng aming buhay at sa napakamagandang at mabiyayang text na iyong ibibigay sa amin sa araw na ito. At alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay sa aming buhay ay naaayon sa iyong kagustuhan.
Totoo nga, Lord, na marami kaming plano sa aming buhay, pero ang iyong plano ang siyang masusunod sa aming Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, at kung ano man ang gusto niyo pong ituro sa amin, nawa kami ay magising sa katotohanan na ang aming Diyos ang siyang maghari sa amin at hindi namin kayang mamuhay nang wala ka sa amin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, ito pong text na ating binasa ay isang pagsusumamo ni David para sa awa at paglilinis. Inaamin niya na nagkasala siya sa Diyos. Ang kanyang diskarte sa pagtatapat ay ang kunin ang saloobin ng Diyos sa kasalanan. Nakikita niya ang kanyang mga kasalanan bilang mga paglabag, kasamaan, at ang resulta ng kanyang panghabang buhay na nakakasakit na kalikasan. Mga kapatid, ang gustong iparating sa atin ng Panginoon sa oras na ito, na ang ating pagsusumamo o paglapit sa Panginoon ay nararapat na ibigay natin sa Panginoon. Katulad ni David na siyang humihingi ng tulong o kaawaan sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kapatid, lagi nating hilingin sa ating mahal na Panginoon na tayo ay linisin ng ating mahal na Panginoon base sa kanyang awa. At kung minsan bilang isang Kristiyano o bilang isang anak ng Diyos ay nakakalimutan natin, mga kapatid, na tayo ay nagsisikhay ng awa mula sa ating mahal na Panginoon Diyos na siyang nakakataas sa lahat. Pinapakita lang dito, mga kapatid, na tayo magpakumbaba at aminin ang ating mga kasalanan sa ating mahal na Panginoon. At ito ang pamamaraan na kung saan nagiging isang kagalakan ng Diyos na makita niya na tayo ay umaamin ng ating kasalanan at patuloy na sinisikhay natin na hindi natin kakayaning mamuhay na wala ang Diyos sa ating buhay. No? Sabi nga, mga kasalanan ko ay iyong pawiin. Linisin ng Diyos ang ating mga kasalanan, ang kasalanan sa ating mga maruming pag-iisip, sa ating mga maling laman ng ating mga puso. No? Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumihan, no? At patawarin mo ang aking mga kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinilala mo. Mga kapatid, alam ng Diyos ang ating mga puso. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Maganda man o mali ang ating mga pinaplano, nakikita ng Diyos ang ating mga pag-iisip at kung ano man ang ating mga plano. Nawa, mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, pinapakita ni David na maliban sa aminin natin na tayo ay nagkasala, maliban sa aminin natin sa Panginoon, ipakita at sabihin sa Kanya na tayo ay hindi malinis. Ito ay isang way ng humbleness. No, mga kapatid, ang ating pagpapakumbaba ay isang kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, sa oras po na ito, ang pagpapala ng Diyos sa atin ay mamuhay ng may pagpapakumbaba. No? Mamuhay ng hindi nasusunod ang ating mga sarili. Huwag tayong mamuhay ng tayo ay nagiging mayabang. Huwag tayong mamuhay na parang tayo ang pinakamataas. Huwag tayong mamuhay na parang meron tayong tinatapakang mga tao. Huwag tayong mamuhay, mga kapatid, na hindi kaayon-ayon o kalabag-labag sa Panginoon. Hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, isang magandang paalala sa atin sa araw na to, na tayo ay mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At ang paglinis ng Panginoon, dahil inuunan natin siya sa ating buhay, ay siyang kaawaan ng Diyos ang bababa sa atin. Linisin ng Panginoon ang ating pag-iisip, ang ating mga paningin, ang ating pang-amoy, ang ating pananalita, at ang ating mga pandinig, yan din sa ating mga puso. At makita ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Gamitin nating inspirasyon si Haring David na kung saan ang kanyang pagpapakumbaba at pag-amin ng mga mali ay nanaig sa kanyang buhay at isang way na naging kagalakan ng ating mahal na Panginoon.
To God be all the glory.